At alam po ninyo, ano ba yung nabanggit ko kanina na gusto natin sana, yun ang kuwan mapag-usapan natin eh. Ah, sino ba makapagpapaalala? Wala kasi kung ano ngayon eh, balitang dala eh. Wala namang bago tayong, di ba tayo nakapanood ng television, mga kaibigan. Pero yung ibang mga balita rito, eh mga ano isang araw pa ito, na ating pungkwan, ano, babalikan lang yung mga araw na wala tayong broadcast kasi Biyernes Santo. Totoo nga ho yan eh, pag Webes Santo pa lang wala nang broadcast eh. Taon-taon yan eh. Yun ang talagang sinusunod ng mga himpilan eh, mga kaibigan eh. Ha? Kasi po, yun lang ang araw, Biyernes Santo, Webes Santo, magsisimula yan at nagbabalik na radyo, linggo na eh. Bakit? Yung araw na yun, lamang nagkakaroon ng pagkakataon ang mga himpilan ipalinis ang mga equipment, yung transmitter, yung mga gamit sa istasyon, mga kaibigan, yun lang ang araw. Pero mga Pasko, wala yan eh. Yung mahal na araw na ino-observe ng marami dito po sa atin. Ngayon, ako lagi kong binabanggit sa inyo yung bansang Japan. Kasi napakaganda nilang pagtularan eh. Ng mga mabubuting mga pamamalakad. Tingnan ninyo, yung kanina yung sinasabing constitutional right, tama yun. Kung tayo, talagang bansa na sumusunod sa gumagalang sa konstitusyon, alam naman nating hindi. Hindi ba? Napakarami ritong pangyayari na hindi naman talaga ginalang yung mga batas dito lalo ng mga nasa gobyerno Mga kaibigan, hindi katulad sa Japan, tingnan ninyo yung state of emergency nila. Kakaibang kakaiba. Pero ipinakita sa mga video, may mga nagpo-post. Yung dating maraming tao, wala na eh. Parang ghost town na rin talaga. Kasi alam nyo itong gabi natin dito na, sabi ko nga sa inyo, ako nagbibiyahe ako ng gabi. Wala kukonti sa sakyan. Siguro yung mga nakakasabay ko, bukod sa kargamento ng mga pagkain yun, yung iba naman na mga maliliit na sasakyan, baka mga frontliner yan malamang mga frontliner ang iba dyan. Wala naman sigurong na-issuehan ng IATF-ID ng mga Chekwa, di ba? Ngayon, mga kaibigan, alam nyo sa Japan, pagdating ng alas 8 ng gabi, alas 9 ng gabi, yung biyahe ko nito yung biyahe natin ngayon, tignan nyo, subukan nyo bumiyahe sa gabi, ganyan ang sitwasyon doon. Yun normal yun Hindi yun yung sanay na sila kasi ang tao ron, wala ka makikita standby. Sa Amerika, ganun din Baka nga sa Amerika, makakita ka pa niyan doon sa mga lugar na magugulo di ba? Pero sa Japan hindi, wala kang makikita. Basta kumagat ang dilim. Palungkot na ng palungkot ang dyan. Hindi katulad nung araw, talaga maraming mga bar dyan bukas May mga lugar sa Japan na talagang buhay na buhay ang gabi. Di ba? Dikit-dikit talaga mga club, mga bar. Isang buong building, lahat ng unit doon, puro bar yan. Ganyan sa Japan pero ngayon hindi na Nitong huli kami nakapunta wala na Bagsak na yung ekonomiya ng nightlife sa Japan. Mga kaibigan. Ngayon, pero ito, normal sa kanila yan Yung walang tao dahil tayo kasi nasanay lang na pakalat-kalat ang mga tao. Lalo na sa mga lugar na meron mga bar, di ba? Mga Malate, Makati,
ganyan. Ang dami niyan, di ba? Hindi natutulog ang tao. Oh, mga kaibigan. Pero hindi sa Japan, oh, hindi ganyan ang makikita ninyo. Ha? Makikita mo lang maraming tao sa gabi, doon sa club yun. Punta ka sa club. O yun, may mga tao ron. O, pero, sa lansangan, talagang yan ang normal. Ngayon, eto nga, pinakikita nila doon. Nagdeklara ng state of emergency. Pero, ino-observe ang batas. Kaya hindi makapagpatupad si Abe, yung kamukha dito. Meron ba silang checkpoint doon? Wala! Wala, bawal yun. Oh. Yung mga ibang gusto nilang ipatupad, hindi nila maipatupad. Mga kaibigan. Pero ang tao sumusunod. Bakit? Unang-una, ugali na nila yun eh. Mga kaibigan eh. Diba? At saka mga Hapon, mga ano yan, sanay magtiis yan. Nakita ninyo ilang mga sakuna ang dumating dyan, diba? Nakita natin lahat, tayo, mga naging saksi, napapanood natin. Ang mga tao, nakita mo, pumipila, kahit na pumipila ka na, hindi mo alam kung may mabibili ka pa. At pagdating sa'yo, wala ka na palang bibilin, uuwi ka na lang ulit. Dito, di nagwala yan. Di ba? Pinapila nyo kami, tapos wala naman pala kayong tinda. O, pwede ba yung ganon? Sa Japan? Hindi. Hindi ginagawa ng tao doon yun. O kaya yung nakapila ka, unahan ka sa pila. Hindi. Oh. Ngayon, mga kaibigan, eto, kaya madalas, ginagamit ko silang halimbawa kasi marami silang magagandang dapat naman na tularan natin eh. Hindi lang gobyerno ang dapat tumulad sa kanila, kundi pati ang mga mamamayan. Dapat yun, symbiotic eh. Hindi pwedeng yung isa lang ang tutulad doon. Halimbawa, ikaw, gusto mo maging mabuting mamamayan, gayahin mo yung Hapon. Gusto ko maging mabuting mamamayan. Mabuti ba yung mamamayan ba yung mga nasa gobyerno? Hindi naman sila susunod doon sa pagiging mabuting mga public servant na mga Hapon. Hindi ba? Ayaw nilang tularan yun. Kaya ayaw nilang tularan natin yun kasi hindi na sila makapagnanakaw pag tumulad sila ron. Di ba? Ayaw nilang tumulad sa iba na matitino. Kaya natin sinasabi to kasi nga yun ang dahilan. Maganda silang pagtularan. Kung po pwede sa kanila, pwede rin sana sa atin yun eh. Pero kailangan pareho. Hindi lang pwedeng gustuin ng gobyerno na ang tao maging mabuting mamamayan, tapos sila hindi. Hindi pwede yun. Sino susunod sa'yo? Para mo magawa yan, kailangan ang mga nasa gobyerno muna ang magpapakita ng mabuting halimbawa. Eto, tignan ninyo Kanina yung binabalita nating yung The Netherlands, yung bansa na yan, Holland yan di ba? Mga Dutch, yan nireject din nila yung mga produkto para dito sa coronavirus na made in China. Sinundan nila yung iba't ibang mga bansa. At marami pa susunod dyan. Maliban sa Pilipinas. Ang tao dito, ayaw rin. Ayaw rin yan. Kaya lang, pinapayagan. Mga kaibigan, walang magawa tayo. Ngayon, eto isa pa, yung Japan. Alam niyo ba na sila gumastos ng bilyon-bilyon dolyar sa mga negosyo. Binabayaran nila yung gagastusan pa nila. Iko-compensate nila yung mga malalaking negosyo. Para alisin lang yung negosyo nila sa China.
Isipin mo. Ito, nag-uumpisa na. Nung umpisa pa lang na hindi pa nare-reject yung BFA, madalas na nating dinidiscuss yan. Ano sabi natin? Kung inaakala ninyo, di ba, nung bago si Presidente Duterte, ang dami niya supporter sa Japan. Tanong nyo ngayon kung meron pa. Ilan na lang yun? Wala na yun. Mga kaibigan, wala na. Pinagtanong ko eh. Maraming nakikinig sa atin dito na taga-Japan. Ano sabi natin noon? Huwag niyong kalabanin yung Amerikano. Hindi naman tayo kinakalaban eh. Di ba? Ang katunayan eh, kailangan natin sila. Ba maka-Amerikano ka? Hindi na ho. Ngayon sa panahon natin ngayon, hindi na ho ngayon yung panahon na ang bansa kailangang ipaalipin mo. Kamukha ng gustong lumilitaw ngayon. Na ang gusto, magpaalipin tayo. Magkaroon tayo ng bagong gagahasa sa bansa natin na pagsasamantalahan tayo at pahihirapan tayo. Mga kaibigan, palulubugin tayo. Gagawin tayong mga alipin sa sarili nating bansa. Ito na lang yun eh. Bakit? Kasi desperado tong mga inchik eh. Yan ang gusto nilang mangyari, magkaroon na, makonquer nila ang mundo. Kaya nila iniimbento yung mga virus na yan. Mga kaibigan, yan ang kanilang pamamaraan kung paano nila kokontrolin ang mundo. Ano ibig sabihin? Na nire-reject yung kanilang mga produkto. Nire-reject para hindi sila magtagumpay sa kanilang mga binabala. Kaya itong mga iba't ibang bansa, Amerika at ang mga kaalyadong bansa niyan, nagsusumikap sila, pati Japan, di ba? Para sumaliksik ng lunas laban dyan sa coronavirus. Kasi pagka alam natin lahat, sila ang gumawa niya ng China. Paano kung tatanggapin mo yung sa kanila manggagaling? Di para kang luko-luko, wala kang respeto sa sarili mo. Yun ang katumbas nun. Wala kang paggalang sa sarili mo. Binaboy ka pagkatapos eh. Mga kaibigan eh. Iyan ang gagawin sa'yo. Mabuti kung basta baboy lang. Lilipulin tayo niyan eh. Isipin ninyo, mas nakakatakot itong ginawa nila, di ba? Mas grabe ito kaysa sa nuclear eh. Isipin ninyo yan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, iba na ang panahon. Hindi na to usapan na aalipinin ka ng Amerikano. Tagal na natin kaalyado niyan. Ano to? Panahon ni Aguinaldo? Hindi na panahon ni Emilio Aguinaldo ngayon. Itong Amerikano ang nagsisilbing tagapagbantay ng seguridad ng mga bansa sa mundo na kanyang kaalyado. Yan yun. Kaya sabi ko nga sa inyo hindi lang tayo nanganib kung tuluyan na nga mawawala yan kasi meron pang grace period na tinatawag, di ba? Kahit na pinawalang bisa na ng gobyerno natin, yung BFA, may grace period pa yan eh. At saka yan, kinukontest pa sa Supreme Court yan eh. Ewan ko lang kung gago yung mga Korte Suprema na yan mga kaibigan. Ngayon, hindi lamang seguridad natin, kundi seguridad ng ibang bansa. Ang Pilipinas, ito mga di ba? Totoo naman.
hindi naman natin ano yun tinututulan na itong Pilipinas ay strategic defense ito ng Amerika laban sa anumang aggression, mga ganyan, di ba? Ito Pilipinas. Pero, yung sinasabi nating strategic defense ito ng Amerikano, yung position yung location ng Pilipinas, napakagandang location para maging depensa nila. Bago makarating ang digmaan sa kanila, dito muna sa atin. Totoo yun. Pero, ibig sabihin, pag nanganib ang seguridad, nawala ito. Nawala ang security ng Amerikano rito, hindi lang Amerika ang nawawalan ng security. Yan ang tandaan ninyo. Buong mundo, lalo ang mga bansa na kaalyado ng Amerika. Kaya, nangangamba rin sila. Kaya lahat kalaban natin Hindi naman natin kalaban yan, di ba? Nung una bilib na bilib ang Malacanang sa Hapon, di ba? Nung unang-una, di ba? Bilib na bilib si Abe rin dyan ngayon, bilib pa ba? Hindi na. Ba't ano sinabi natin noon? Tandaan ninyo. Nakikipagmabutihan kayo sa Hapon. Mabuti naman ang pakikitungo sa atin. Di ba? Hindi nyo ba alam na yung Hapon tsaka Amerikano, mas mabuti relasyon niya kumpara sa atin? Ibig ba sabihin, yung Hapon ba, alipin ba ng Amerikano yon? Bakit? Tayo dito, yung BFA tinanggal natin, BFA lang yon. Sa Japan, napakaraming base militar ng Amerikano. Alipin ba sila ng Amerikano dahil may base militar ang Amerikano? Hindi. Kasunduan yun ng depensa alang-alang sa proteksyon ng mga bansa. At ang masama, tayo BFA lang, yung mga base militar sa Japan, hindi nila sinasabing sila'y alipin ng Amerikano. At kailanman hindi. Matagal ako sa Japan at marami sa inyo alam ang kasaysayan ng Japan. Alam niyo kung paano magmahal sa sarili nila ang kanilang mga mamamayan. Nationalistic, yan ang diyang kilala ng Hapon sa pagiging nationalist. Mga makabayan yan, makabansa yan. Pero bakit? Hindi lang nila basta pinapaintulutan ng base militar ng Amerika sa Japan. Sila pa ang nagbabayad. Kita na ninyo? Mga kaibigan. Hindi ba? Ito, ano ba interest natin sa inchik? Wala naman tayo interest dito Sila ang nakikinabang sa atin. Di ba? Dahil sa nagsimula ang pakinabang nila, sila ang napaboran ng globalization Yung General Agreement on Tariffs and Trade. Sila nakinabang doon Bakit? Yung globalization, kung sino ang maraming produksyon, kaya yan peke, kaya yan pipitsugin. Ang pinag-uusapan sa globalization kasi, production. Tayo, meron ba nun? Wala. Ang masama, itong gobyerno natin, pumapayag na tayo mag-import galing sa China. Pati pagkain natin. Ang bigas natin, i-import natin. Pinabayan natin ang mga magsasaka. Samantalang, tayo agricultural country na naturingan. Sipin ninyo, ang pangit ng kalagayan natin ngayon. Pinagsasaksakan natin
ng gobyerno natin ng Pilipinas sa inchik. Huwag niyong gawin yan kasi pagbabayaran din ninyo yan eh. Kagabi, napanood ko yung pelikula tungkol sa istorya ni Winston Churchill Ha? Mga kaibigan. Nakalimutan ko pamagat. Sa Netflix, pinanood ko ulit. Kagabi. Gabi ko lang napanood. Ayan, diyan mo makikita Hindi kayang gumawa ng ganyang pelikula ng mga Pilipino. Ang bida, matanda Ha? Mga kaibigan. Gumanap na Winston Churchill. Nung gera. Ang masama talaga, politiko Tingnan ninyo Sa panahon ni General Luna, yung panahon ni General Luna, yung ayaw nilang pumayag na masakop tayo ng Amerika, nandun sila sa posisyon na yun, na talagang dapat nilang ipaglaban ng ating bansa. Kasi kalalaya lang natin kagagahasa lang ng Espanya sa atin, di ba? Napakatagal na panahon. Dumating yung tinubos tayo binenta tayo sa Amerikano, mga kaibigan. Ng Espanya. Pagkatapos, yung panahon na yon, nandun sila sa sitwasyon na wag nang magpaalipin ang Pilipinas. Di ba? Sino mga walang yan? Negosyante at saka mga politiko. Yung politiko na nasa bulsa ng negosyante. Di ba? Napanood ninyo yung General Luna? Ganon din kay Winston Churchill Alam ninyo yung istorya pala ni Winston Churchill, siya ang leader ng UK nung panahon ng World War II. Siya ang pumalit doon sa inalis yung Prime Minister. Kasi siya ang acceptable sa opposition. Kailangan nilang mag-unite dahil noon nagsisimula na si Hitler na sakupin ang mga bansa sa Europa. Alam nyo, isa lang ang paninindigan ni Churchill. Ipaglaban ng kanyang bansa. Hindi sila susuko. Ayaw niyang sumuko ang bansa o mabutihan, compromise. Ayaw niya. Siya lang yung nag-iisa. Nung siya, papalitan niya yung Prime Minister, yung hari ng United Kingdom noon, parang ayaw sa kanya. Tinanong nga yung tinanggal na Prime Minister, yung papalitan niya, bakit siya napili? Kasi niya, siya lang ang acceptable sa opposition para magkaroon ng unity. Diba? Yun ang purpose Yun yung mga sitwasyon. Kamukha ngayon, kailangan natin unity. Pero hindi unity para tayo ipailalim sa China. Unity, magkaisa tayo, nalabanan natin itong krisis na ito, itong salot na dinala nila rito. Ikinalat nila sa daigdig. Yung pagkakaisang yan, iset aside ang politika. Tama yan. Yun din yun Ang ganda, lintik ang paninindigan ni Churchill. Pero sa bandang uli, nakikita ng mga cabinet niya, yung war cabinet. Meron siyang war cabinet Mga kaibigan. Alam niyo ba, dahil na nalulupig nasasakop na sila ng yung mga sundalo nila, na-isolate na ng mga German sa ibang bansa. Lalo sa France, mga kaibigan. Pilit kinukumbinse nung war cabinet
Si Churchill. Kasi pag-upo ni Churchill, isa lang ang paninindigan niya. Hindi tayo makikipag-usap dyan. Ayaw niya kausapin si Hitler. Ayaw niya. Ang gusto niya, lumaban ng labanan. Mga kaibigan. Una nga, inuutangan niya yung Amerika para magkaroon sila ng armas. Hindi pumayag Mga kaibigan Pero nanindigan si Churchill. Kinukumbinsi siya ng war cabinet niya na makipag-usap, mamamagitan si Mussolini ng Italy. Tuta ni Hitler yun di ba? Ngayon, siya lang ang ayaw pumayag. Pero noon bandang huli na marami nang mamamatay sa mga sundalo, talagang labag na labag sa kalooban niya. Pero sabi niya kung sila Hitler, kinukumbinsi siya, ano pa bang gusto mo mangyari? Kailangan meron na mamagitan na sa atin si Mussolini, ayaw niya ng terms na bibigyan siya ng kondisyon. Hindi kailanman. Ayaw niya na makita mga bandera nila na merong yung bandera na Nazi, yung ano tawag doon, swastika na nakasabit sa alam niyo nung una ayaw siya ng hari. Bandang huli, nung papayag na sana siya, bago siya magsalita sa parliament, para ideklara niya na papayag siyang magkaroon ng pag-uusap, mamamagitan si Mussolini. Nung gabi, pinuntahan siya ng hari. Sa bahay, pumunta yung hari, sa bahay niya. Si Churchill, yung depressed, bagsak. Sipin ninyo, anong sabi nung hari? Tinanong siya, ano ba bukas magsasalita ako para ganito, gano'n. Totoo pala, sabi yung pinalitan niyang Prime Minister. Sinabihan siya na, huwag kang pumayag. Tama ang paninindigan mo. Lumaban tayo. Sabi niya, hindi ako susuportahan ng parliament Sabi nung hari, dati humingi ako ng advice sa'yo. Ngayon, ako naman ang mag-a-advise sa'yo kung papayagan mo. Pumunta ka sa tao. Dapat ito yung panahon na yun. Bakit hindi nyo kami konsultahin tungkol sa mga hayop na inchik na yan? Yun ang ginawa nung hari. Sinabi si Churchill, bakit hindi ka pumunta sa tao? Dumirekta ka. Bago ka magsalita. Wala nang time Alam niyo ginawa ni Winston Churchill? Nung siya papunta na sa opisina, sa Westminster, doon yata yung kanilang parliament, maga siyang umalis. Stop, bumaba siya sa sasakyan. Iniwan niya yung driver, sipin mo yan, Nawala hindi nila saan nagpunta ito. Alam niyo kung saan nagpunta? Sumakay ng subway. Yun daw ang kauna-unahan niyang pagsakay sa subway. Nagtanong siya, nakilala siya ng mga tao Nung pinagtanungan niya, hanggang sa sumakay siya ng train, nagulat yung mga tao. Nakahalubilo nila yung kanilang Prime Minister. At pagkatapos, kinausap sila. Nagpakilala siya, ako kilala siya yung mga tao, nagpakilala rin, ako si ganito, gano'n, sabi ng mga tao. Kinausap niya sila. Ano sa palagay ninyo? Ganyan. Kinuha niya yung pulso ng tao, mga kaibigan.
Noon niya nalaman, yung parliament lang ang kalaban nila sa paninindigan Yung palang buong bansa, yung mga mamamayan mismo, kahit wala na, mahihirap lang, mga kaibigan, handa silang ipaglaban ang kanilang bansa. Alam nyo, yung tagpo na yun, true story yun mga kaibigan Alam nyo si Churchill pala, siyempre, di man tayo nakapagbasa ng history nila, pero doon, naunawaan ko, si Churchill maraming galit sa kanya kasi kung magsalita, iba, mabagsik si Churchill, pati nga yung hari, takot sa kanya pagka nagsasalita siya Oh. Ngayon, alam nyo doon sa tagpo doon sa train, kinakausap niya yung mga tao. Mga karaniwan tao. Yung pala, nililista niya yung mga pangalan noon. Yung mga tao na yun, kung yung nagpakilala sa kanya. Tapos meron siyang pinuntahan yung outside cabinet niya. Iba yung war cabinet, iba yung outside cabinet niya. Bago siya magsalita sa parliament, kinausap niya rin ang mga yun. Hinahanap nga siya Hindi siya matagpuan pinuntahan niya yun. At sabi niya, meron akong mga kaibigan, kinausap ko, yung pala yung mga nakasakay niya sa subway. Sip mo, kinuha niya yung pulso, yun ang pinayo sa kanya nung hari. Nung magtalumpati na siya sa sa parliament, yung mga opposition doon nawala Lahat sumang-ayon sa kanya Mga kaibigan Yung mga kalaban sa politika, nawala lahat yun. Lintik ang naging talumpati ni Winston Churchill. Hindi tayo papayag, na makita yung mga swastika na bandera nila rito sa mga building natin. Hindi ako papayag makipag-usap dyan para ako diktahan, ganito, ganon. Lalaban tayo sa mga kalye, sa mga bundok, sa impapawid, sa mga karagatan. Lintik, mga kaibigan. Hindi ako inantok Sipin ninyo. Yan ang mga pelikulang panonoorin na makapupulutan natin ng kaalaman, di ba? Hindi ko alam yung mga bagay na yan Pero ito alam nyo, totoo yung nasa Biblia. Mga kaibigan, totoo yun yung nasa Biblia. Sapagkat, merong merong foretelling dun sa Apocalypse, dun sa Revelation. Merong foretelling yan na tumutukoy sa panahon ng digmaang pandaigdig. Na merong 4 na anghel. Tinawag silang 4 na anghel. Pero hindi sila anghel na katulad ng alam nating mga Pilipino, kung ano man ang pagkakaintindi nyo sa anghel, hindi ho sila anghel na ganun. Tinawag silang anghel dahil ginamit silang kasangkapan ng itaas. Mga kaibigan, para hindi ipahamak ang lupa. Alam ba ninyo yon? Yung 4 na yon, 4 na leader ng malalaking bansa sa mundo. Isa ron si Winston Churchill. Hindi siya, walang pinapangalanan doon, pero kaya ako nasasabing totoo, isa siya sa naging katuparan nung foretelling sa Biblia. Alam niyo yung kahit anong laban sa kanya ng mga politiko, kapwa niya politiko, may gustong palitan siya Gusto na siya sipain Kasi nga dun sa paninindigan niya, yung makabayan niyang panindigan, gusto niya labanan.
at all cost. Wala man silang kasangkapang ipantapat sa German. At kukonti ang mga sundalo nila kumpara sa sundalo ng Germany, mga kaibigan. Pero handa niyang ipaglaban, sabi niya, hanggang sa kamatayan. Kumbaga mamamatay siyang hawak niya ang espada. Mga kaibigan, kaysa bumagsak siya na hindi siya lumalaban. Parang ganon ang gist nung pagkatao ni Churchill. Kaya bumilib ako Mga kaibigan, alam niyo naman tayo, palahanga tayo sa mga magagaling, mahuhusay na leader. Yung panahon na yun, talagang merong calling si Churchill, mga kaibigan. Meron siya talagang papel na gagampanan sa mundo. Na yan binanggit yan na mangyayari sa Biblia. At isa siya ron sa 4 na anghel na yun. Yung tinutukoy na anghel na yun, mga anghel na yun, mga leader ng bansa yun. Kasi maraming klase ang anghel Merong anghel na inuutusan, papupuntahin, di ba? Pero iba-ibang klase yan. Hindi katulad nung nalalaman natin na anghel. Tinawag silang angel kasi yung angel, hindi ho titulo yun. Doon mo malalaman na yung angel, hindi titulo. Ano yung angel? Yung anghel ay misyon. Kita ninyo? Yung angel ay gampanin. Yung angel ay tungkulin. Hindi pamagat. Meron kang gagampanang papel. May tungkuling gagampanang ka. Yun ang ibig sabihin ng angel. Messenger. Yan ang isang katumbas niya. Wala nag-lockdown din tong aking cellphone kaya hindi ko mababasa. Tingnan nyo, kahit anong pindot ko, kanina pa ho ito, mula nung ako'y magsimula. Mga kaibigan, meron tayong mga babatiin at babasahin mga kaibigan na mga pagbati at mga dito, reaksyon. Dito unahin ko lang itong mga nabasa ko rin sa ating fan page. Si Robert Ledesma, sabi niya, masugi daw natin siyang tagusubaybay. May tanong lang sana kung saan na yung pera ng mga OFW na hindi nakukuha yung refundable sa terminal fee sa airport. Marami kasi ang hindi nakakakuha pag umaalis na ang isang OFW. 550 po yun, pakilang po. Alam nyo, wala tayong update ngayon dyan at wala namang available na mga, alam nyo itong mga inutil ang mga opisyal dito ngayon. Pasensya na kayo. Ang pakiusap ko na lang, pagdating ng eleksyon, magbago na ho tayo. Huwag ho tayong patatangay sa social media. Yung paniniwalaan ninyo ay katulad din dapat ng iboboto ninyo. Ano ba ang dapat ninyong maging paniwala? Sa pagpili ng iboboto, simple lang ang pagbabasihan. Hindi ka na dapat makipagtalo, lalo na kung ang katalo mo ay utak dapya, di ba? Nanghihiram lang ng sasabihin sa iba para lumitaw na siya yung nagsalita. Huwag kang makipagtalo sa mga troll. Walang mangyayari sa bansa natin. Ang tandaan natin, isa lang,
ang magiging basihan sa pagpili mo ng iboboto. Sino yun? Ano yung basihan? Yun kanyang track record. Ano ba siya dati? Ha? Kung dati siyang opisyal, may ginawa bang kabalbalan ito? Tingnan ninyo ako, bakit ako? Marami akong nasasabi. Pagdating kay Mayor Lim, marami rin akong masasabi pagdating sa ibang politiko. Bakit to? Halimbawa, si Lim. Si Lim, maraming ginawang makasaysayan, mga kabutihan na nagawa. At yan, hindi man ninyo nabasa, hindi ko man nabasa sa babasahin, anuman lathalain. Napakinggan ko sa kwento mismo ng mga taong nagkaroon ng mabuting karanasan na sila'y tinulungan ni Mayor Lim. Ang ganda ng kasaysayan ni Lim magmula sa pulis hanggang sa siya ay naging alkalde ng lungsod ng Maynila. Alam nyo yan eh. Huwag niyong pababayaan na yung mga taong ganon, merong ganong lilitaw na tao, o kaya, halimbawa, tumakbo ulit si Lim kung hindi na siya tatakbo. Yun ang kanyang track record. Tignan ninyo yun. Nagnakaw ba ito? Unang-una, ayaw ninyo na magnanakaw. Yun ang hanapin ninyo. Ano ba track record ng politiko? Dati na siyang politiko, nagnakaw to, no? Ay, wag na yun. Yun ang track record na sinasabi. Oh. Ngayon, yung magsasalita, hanapin nyo rin yung track record niya. Sino ba itong kamote na ito? Ha? Ito ba puro mura lang sa mga doktor, bugado, sundalo, ganyan. Ayun yung paniwalaan yun. Yung nagmamatapang. Hindi naman talaga matapang. Binabati natin si Rod Alalay ng Fort Worth. Kung di ako nagkakamali, ay sa Texas po yan. Ano po? Si Fernando Datol. Si Rene Santos ng Boreham Wood, England. Si Nick and Conching Manuel ng Georgetown, Texas. Ano to? Nanonood daw po sila sa atin. Ano po? Ha? Si Frankie Alonso ng Fort Bragg, North Carolina. At saka si Donna Cuwa. Frankie Alonso and Donna Cuwa ng Fort Bragg, North Carolina. Si Dena Abiera Carpio. Yan. Si Paul Altehar Baisa ng Camarin, North Caloocan. Si Franklin Batacao. Mga kaibigan, si June Abuyo. Si Jackie Webb Bukat. Taga-subaybay daw po natin, ha? Si Robert Ledesma Baria. Nabanggit na natin siya kanina, no? Si Fernando Datol, ha? Nabanggit na ba natin? Sabi niya paano ko nalaman ang radio talk show mo? Sa isang Pinoy, inuman. Ipinarinig sa grupo at kami ay namangha. Almost 1 year na kaming nakikinig. Sa'yo, taga rito ako sa Chicago, medyo matagal na rin ng konti. Doon daw sa Amerika, marami, hindi sangayon sa mainstream media. Pero hindi pwedeng walang mainstream media. Siguro sa mga opinion, pwede kayong mag-disagree talaga. May kasabihan nga, I may agree with what you say or think, but certainly, I will defend to the death your right to say it. Ibig sabihin lang, no, lahat pwede magbigay ng opinion. Wag lang yung insulto. Iba yung insulto sa opinion.
Ha? Tandaan nyo, yung insulto, troll yun. Oh. Ngayon, ganun pa man, karapatan pa rin magsalita eh. Ginagalang yan sa Amerika. Diyan tayo kumukopya ng ating kung ano, kalayaan, di ba? Sa pagsasalita. Meron daw yung kapitbahay nitong kakilala natin, nagrereklamo. Pinapirma raw siya ng barangay chairman at ng DSWD. At tinatanong kung ano raw ang gusto niya. 5K or 8K? Ba? Parang yung... siyempre, pinili niya 8K. Di ba? Kamukat-mukat mo. Yung pilang pinapirmahan sa kanya, hindi pala pera yun. Ano yun? Sa fun run pala yun. Mga kaibigan, sino ba nagpadala nito sa akin? Parang yung nasa loob, tinanong ko rito, di ba? Ano kako? Halimbawa, naglalakad ka. Nakita mo, merong 500 at saka merong 1,000. Ano kukunin mo? Sagot nung isa pre, 1,000. Sabi naman, gago ka pala di pareho mong kunin. Ba't yung 1,000 lang kukunin mo Pareho mo naman makukuha. Di ba? Mga kaibigan, parang ganun lang yun tuloy natin itong mga pagbasa rito, mga kaibigan, Ang mga katropa natin, pag di ko kayo nabanggit, pasensya na, At tayo'y maubusan na ng oras. Si Jaime Balaguet, ako alam ko kung sino, tatlong anghel. Di sabihin mo, sino ba? Tatlong presidente yun, di yung mga kasabay niya. 4 yun parang presidente rin yung prime minister. Alex yan, kasi yun ang mas may kapangyarihan, di ba? Si Saint Michael, Saint Raphael, Saint Gabriel. Hindi, iba yun. Iba yung foretelling na yun sa Biblia. Sa gera yun Magkakaroon ng digmaan. At yung digmaan na yun, hindi katulad nung digmaan noon. Digmaan sa panahon ng makabagong digmaan. Kaya sila yun. Si Rachel Dolor from Roma, Italy. Kumusta rin po kayo dyan, Kami dito hanggang ngayon, so far, okay pa naman. Dito, may magbasa rito. Arlene Tanyedo Varias at Mon Varias ng, the Netherlands sa Amsterdam. Si Suzuki Ertiga, paano raw mawawala Tsekwa sa Pinas, may sinasandalan? Meron talaga. June de Valencia, nakatropa natin, singer yan at saka actor, nalalapit na talaga, let us be ready. Si De Gia Dan, sa YouTube meron documentary, War of the Warlords. Stalin, Hitler, Roosevelt, Churchill, maganda po. Panonorin ko. Si Eric Moico, si Jose Rizal, ganun din. Makabayan din tulad ni Churchill. Tama. Alam niyo ba si Jose Rizal? Napakatalino talaga niyan. Si Rizal nagbasa ng Biblia yan kaya sipin mo, kasama sa karunungang ni Rizal, Biblia, baka kala nyo, pinaghugutan yan. Kaya nga siya pinatay Diba? Nabatid niya katotohanan mga kaibigan Lahat ng itinuro sa atin dito, puro wala sa Biblia. Alam niya di sino nagpapatay sa kanya? Si Julian Leiper, all this but goodies. Mirna Guillermo ng Chicago,
Si ano rin, si Roxanne Rankin ng Florida, ha? Si Alex Soya. Oh. Um, Dali. Si Cesar, ano yun? Dali, Si Cesar D. Soriano. Oh. Si June Gases, ang bokalista po ng bandang Abracadabra. Nasa Guam po si June. Napakagaling kumanta. Hindi ko pa na-play yung bukas hanapin ko yung video ni June. Si Ben Q Auto Shop ng Valenzuela. Joe De Lemos. Bago raw nating tagapakinig, sino yun? Bobby Santos ng Imus, Cavite. Ayan po, Si Alvin Samson. Akalain mo si Revilla binoto pa uli. Yun na nga eh. Yun lang pagboto ng mga ganyan. Katak sila na sa bayan yan eh. Hindi tayo magiging nationalist na kamukha ng Hapon. Hindi tayo magiging makabayan. Yung iba kasi nagpapanggap lang na makabayan sa salita. Hindi naman nila ginagawa. Diba? Yung pagmamahal nila sa bansa. Ano yung isa ron? Yung pagboto ng tama. Magiging makabayan ka ba kung mali boto mo? Anak ng po. Si Oscar De Jesus, alam kaya ng listener natin istorya ng kabayo at ni Mayor Lim, iba pa. Kasi kung bata, hindi na nila alam yun. Meron mga nakatatanda, kwento ni Dolphy yan. Baka kala ninyo. Kinukwento ni Dolphy yan, sa kahit saan. Alam ni Dolphy istorya ni Lim eh. Isang araw, babalikan natin ang ganda ng mga istorya ni Lim, mga kaibigan, very colorful, makulay na buhay. Ba't hindi ka bibilib dyan? Mag-isang nabuhay yan simula sa pagkabata. Self-made man si Lim. Walang sinandalan na angkan para siya makarating sa kanyang mga narating. Ang puhunan niya lang pagmamahal sa bansa, sa kapwa. Yun ang puhunan ni Lim. Pagiging mabuting tao at pagtupad ng kanyang tungkulin, mga kaibigan. Pero naiya po tayo sa inyo, wala na tayong mababasang pagbati rito dahil tayo po ay wala ng oras. Ito lang, habol ko lang si Ginoong Bert Villarin, Jing Villarin. Happy 42nd wedding anniversary, taga Quezon City po. Congratulations kay Ginoong Bert Villarin at Ginang Jing Villarin sa kanilang 42nd wedding anniversary. Siyempre sila Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado dyan po sa Bagong Silangan, Quezon City. Ingat daw po kayong palagi, sabi po ng inyong apo na si Braille. Ang bayan ko'y punong-puno ng kami po'y magpapaalam na. Sa pangalan po ni Braille, ang ating technical director. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Hari Roque. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman.
liwanag